Tanong lang po, naniniwala po ba kayo sa mga santo? Sige, sagutin natin. Sa Pilipinas, napakarami nating nakikita ng mga ribulto, imahe, mga santo. Maraming Katoliko ang tapat na nag-aalay ng kandila, nagdarasal, at minsan ay umaasa sa milagro mula sa mga ito. Ang tanong, nasa Biblia ba ang mga ito? At ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa ganitong gawain? Sa tradisyon ng simbahang Katoliko, ang mga santo ay mga mabubuting tao o malalaking bayani ng pananampalataya na ginagawang inspirasyon. Pero sa pagdaan ng panahon, ang respeto ay nagiging pagtawag, paghingi at pag-alay ng dasal sa kanila. Para bang sila ang tulay papunta sa Diyos. Ang problema, kahit mabuti ang intensyon, nagiging sentro na ang tao, hindi na ang Diyos. At tandaan natin, lahat tayo ay tinawag na maging banal, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus. Kaya ang tanong, nasa Biblia ba ang pagdadasal sa mga santo? Diretsahan ang sagot at wala nang paligoy-ligoy pa. Wala. Wala kahit isang talata sa Biblia na nagtuturo na dapat tayong manalangin o humingi sa mga santo o gumawa ng ribulto para sa relihiyosong gamit. 1 Timothy chapter 2 verse 5. May iisang Diyos at iisang tagapamagitan sa Diyos at tao. Ang taong ito ay si Kristo Jesus. Hindi sinabing maraming tagapamagitan, isa lang, at yun ay si Jesus. Isaiah chapter 4 verse 28. Hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian sa iba, ni ang aking kapurihan sa mga larawang inanyuan. At ano nga ba ang sinasabi ng Diyos sa mga ganitong gawain? Exodus chapter 20 verse 3. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Matthew chapter 4 verse 10. Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. So bakit nga ba napakahigpit ng Diyos sa mga gawaing ito? Dahil mahal niya tayo. Ayaw niyang ilagay natin ang tiwala natin sa mga ribulto, imahe, or mga nilikha. Gusto niya, siya lang ang dinadaluyan ng ating dasal, tiwala at pag-asa. Ang paggalang sa kanila ay okay. Pero ang paghingi, pagdasal at paglalagak ng pag-asa sa mga santo, yan ang hindi gusto ng Diyos. Kung hindi sa santo, kanino tayo dapat tumawag o lumapit? Sa New Testament, malinaw na ang mga mananampalataya ay tinatawag na mga banal. Sa Greek, hagios. Hindi dahil perpekto, kundi dahil nilinis ni Jesus ang kanilang mga kasalanan. At kapag nangangailangan tayo ng tulong, ng dasal, ng milagro, direkta tayong pwedeng lumapit sa Diyos. Hebrew chapter 4 verse 16. Lumapit tayo ng may lakas ng loob sa trono ng biyaya. Hindi niya sinabing lumapit kayo sa pamamagitan ni San Pedro, ni Maria. Si Jesus mismo ang nagsabi, humingi kayo, humanap kayo at kumatok sa Kanya, hindi sa ibang nilalang. Kaya mga kapatid, hindi tayo galit sa mga tao, hindi natin sinisiraan ang relihiyon, pero itinatayo natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang Diyos ay buhay. Ang mga santo, kahit mabubuti, ay tao lamang. Ang mga ribulto ay gawa sa kamay ng tao at walang kapangyarihan. Kaya, kung tunay tayong naghahanap ng tulong, pagsagot at himala, lumapit tayo sa nag-iisang tagapamagitan, nag-iisang tagapagligtas at nag-iisang Panginoon na walang iba kundi sa Jesus.